Sa ibang balita, mga driver at konduktor ng bus makakatanggap na ng regular na sweldo simula sa 15 ng Pebrero. Sa pamamagitan nito, umaasa ang DOLE na maiiwasan na raw ang mga aksidente sa daan dahil sa pag-uunahan ng mga bus na makakuha ng mga pasahero. Narito ang report ni Jamie Santos. Simula February 15, makatatanggap na ng regular na sweldo ang mga bus driver at konduktor. Ayon sa DOLE, layo nito na maiwasan ang pag-uunahan ng mga bus driver sa lansangan na kadalasang resulta ng aksidente. Per commission kasi ang swelduhan sa mga bus driver at konduktor noon, kaya marami ang nagmamadaling makakuha ng pasahero. Matatanda ang May 2011, namatay ang periodista at UP professor na si Cheat Estela Simbulan. Matapos na banggain ang sinasakyan nitong taxi ng isang humahagibis na bus. Ang aksidenteng ito, isa sa mga nagtulak sa pamahalaan na bigyan na regular na sweldo ang mga driver at konduktor ng bus. Tanggap naman ng Metro Bus Transport Club Association ang utos ng DOLE, pero hindi pa raw nila ito may patutupad. Hinihintay pa rin nila ang kopya ng implementing rules mula sa DOLE. Pero ayon kay Grace Adukol, tagapagsalita ng grupo, hindi naman daw ang pagbibigay ng fixed rate o regular na pasahod sa mga driver ang solusyon para maibsan ang traffic at aksidente sa kalsada. Hindi rin daw ito magiging katanggap-tanggap sa mga driver. We would want the government to do its part also in addressing the problems with the LTO regarding the issuance and renewal of driver's licenses, problems with the LTFRB regarding the issuance and renewal of franchises, and most importantly, honest and strict traffic enforcement. Hindi mukha pong mas katanggap-tanggap yung kasalukuyang sistema ng pagpapasweldo ng ating drivers and conductors. Dahil po, sa bagong department order ay nakalagay doon na lilimitahan lamang sa 8 oras ang pagbiyahe ng ating mga drivers. At magkakaroon sila ng fixed rate. Sang-ayon naman dito ang ilang bus drivers na aming nakausap. Lugi rin mo para sa amin yung daming ginagastusan araw-araw. Hindi po naman kami lahat may kasalanan kasi pagdating ng aksidente, nag-iingat naman tayo. Para sa unang balita, Jamie Santos reporting.